simula pa lang dapat nating gawin sa bawat kalamidad. At mahalaga na malaman natin ito dahil malaki ang maitutulong nito sa ating kaligtasan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong matutuhan namin ito. Tama ka, Dan. Kaya dapat lang na ipagpasalamat ang lahat ng mga bagay na iyan. Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Okay. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkakaroon ni Miriam ng ketong. Dahil nagalit po sa kanya ang Panginoon sa pagsasalita po niya ng laban kay Moises. At nakiusap nga po si Aaron kay Moises dahil sa pagkakaroon ni Miriam ng ketong. Oo. At dininig ni Moises ang pakiusap ni Aaron. Kaya dumaing si Moises sa Panginoon at gumaling si Miriam sa kanyang ketong. At pagkatapos ng pangyayaring iyon ay muling nagsalita ang Panginoon kay Moises. Ito, basahin natin sa Aklat ng Bilang sa 13:1 hanggang 3:17 hanggang 33. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin ninyo, na bawat isa'y prinsipe sa kanila. at sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng paran, ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng Kanaan. At sinabi sa kanila, Sumampa kayo rito sa dakong timugan at umakyat kayo sa mga bundok. At tingnan ninyo ang lupain kung ano at ang bayan na tumatahan doon. Kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami. At kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama. At kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan. At kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala. At magpakatapang kayo at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon, ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. sila nga'y umakyat at kanilang tiniktikan ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa pagpasok sa Emat. At sila'y umakyat sa dakong timugan at sila'y dumating sa Hebron. At si Aimen, si Sesai at si Talmai na mga anak ni Anak ay nangaroon. Ngayon ang Hebron ay natayong 7 taon bago ang Zoan sa Ehipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pinggan ng 2. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng Eskol dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. At sila'y nagsiyaon at nagsiparoon kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng paran sa Kades. At kanilang binigyan sagot sila at ang buong kapisanan, at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain, at kanilang isinaysay sa kaniya, Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Heteo, at ang Hebuseo, at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat, at sa mga pangpang ng Hordan. at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harap ni Moises at sinabi,
ating akyating paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, Hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. at sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel. At sinabi, Ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang. At gayon din kami sa kanilang paningin. Sinunod po ni Moises ang lahat ng mga inuutos po sa kanya ng Panginoon. Ang tiktikan po ang lupain na binubukalan ng gatas at pulot, ang lupain ng Kanaan. At nakita po nila na masagana ang lupain na iyon. Pero Kuya Eric, nakapasok po kaya ang Israel sa lupain na yun? Sa kabila na nalaman po nila na mas malalakas ang mga tao doon? Yan ang antabayanan natin. Nakapasok nga ba sila o hindi? Kung nakapasok man, lahat ba sila ay nakapasok? Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Marami ng kalamidad ang dumating sa ating bansa. Ang ilan sa mga ito ay nalagpasan natin at napaghandaan namang mabuti. At sa paghahandang ating gagawin, ay huwag nating kalilimutan ang paglapit sa Diyos na tayo ay iligtas niya sa lahat ng uri ng kapahamakan. At matyaga dapat tayo sa pananalangin sa Kanya. Gaya ng sinasabi sa aklat ng Roma sa 12 at 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiagain sa pananalangin. Kuya Eric, ano po ba ang pag-aaralan natin bukas? Kung naloobin ng Panginoon ay pag-aaralan natin ang iba't ibang safety tips na madali nating matatandaan para mapaghandaan ang anumang sakunang darating. Abangan niyo yan, ha? Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ngunit may pananagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba. Ako'y may karapatan sa edukasyon upang maglumaking mama. Pero dapat naman na ika'y magsikap sa iyong pag-aaral. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Ako'y may karapatang mabuhay at maglaro sa malinis na paligid. Kaya naman dapat lang na ika'y tumulong na ingatan ng kapaligiran. Ako'y may karapatan sa kalusugan at maligtas sa panganib. Huwag mo ring kalilimutan na maingatan ang kapwa mo kabataan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan.
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. We'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. KNC. We'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Hindi po ba, Kuya Eric, nagbigay na ng warning yung pamunuan nila na umalis na po sa kanilang bahay bago pa po? Hindi po ba, Kuya Eric, nagbigay na po ng warning ang pamunuan nila na umalis na po sa kanilang bagay? Maya-maya lang ay alamin na natin ang mga dapat nating gawin sa mga oras ng kalamidad.